Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Good morning, Pastor. Good morning. Ngayong umaga. Good morning. Good morning. Kamusta po ang ating umaga? Malamig, Pastor. Medyo malamig pa rin ang panahon. Yan. At higit sa lahat, Pastor, binabati natin ang ating mga viewers ngayong umaga. And sa iba't ibang parte ng Pilipinas, yan sa Cavite, sa Laguna, at sa Batangas, at sa Quezon, na laging sumusubaybay sa atin. At higit sa lahat, sa ibang parte ng Manila. At sa ibang dako ng bansa, sa Australia, basta may nanonood tayo, at saka sa Japan, no? At USA, at South Korea. South Korea. And
Binabati po Middle kayo East. namin ng magandang umaga. Sa Middle East, meron din tayo. Yan, meron din tayo sa Middle East. Yan. Binabati po namin kayo ng good morning and dito po sa Pilipinas. At kung dyan naman po sa inyong lugar ay good evening o good afternoon. Pastor, sa kanila. Yes. Ngayon po ay tayo ay magi-start na po ng ating morning devotional. At before po tayo makarinig ng mensahe na dadali ni Pastor Juby, ay tayo muna ay makarinig ng opening prayer, and pagkatapos mapapakinggan na po natin yung ating theme song na Only Jesus and mga reflection na po. Ihandaan nyo na po ang inyong mga reflection at saka mga prayer request at saka mga concern nyo sa ating pag-aaral. Okay, let's pray po tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Patuloy nyo kaming binibigyan ng buhay. Salamat sa bagong umaga at sa bagong hininga na kung saan ipinagkaloob nyo sa amin. At ngayon, Panginoon, pinupuri ka namin at tinataas, ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at salamat. Dahil kayo po ang naglalang sa amin at kayo po ang nakakaalam ng mga puso't isipan namin, Panginoon. Ihanda niyo po kami sa aming pag-aaral, bigyan kami ng karunungan at kaalaman at maunawaan namin ang aming pag-aaralan, Panginoon. At ganoon din si Pastor Juby na magdadala ng inyong mga mensahe. Nawa, Panginoong Diyos, mabless ang bawat isa sa amin at patuloy na lumakad na kayo ang aming kasama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him.
showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. No one explains true love but him. Good morning po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan, sa amin pong mga masugid na viewers. Good morning po sa inyo. Kumusta po kayo ngayon? Ngayon ay January 31, Brother Joseph, huling araw ng buwan ng Enero. At papasok na tayo sa buwan ng mga puso, ang February. Ayan. Malapit na. Malapit na, kaya diyan sa mga in love, kagaya ni Brother Joseph, ayan, kailangan ay magseryoso na pagdating sa buhay pag-ibig. Nais ko munang batiin kayo ng isang malamig at maaliwalas na umaga sa atin pong mga viewers. Lalo na po, Brother Joseph, meron tayong mga top fan. Si Ma'am Saida, Jenny, De Leon Wang, tapan po yan sa Hope and Love. At sa Central Quezon po naman ay si Ate Politz Mercado at si Sister Annie Belonza. Ayan, of course, marami din po tayong mga sharer. Salamat po na lagi niyong binabahagi. At yung pong sharer, pag lagi po kayong nagsishare ng ating program sa ating mga kaibigan, ay magiging top fan din po kayo. Ayan, kaya salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong palatuntunang ito, na ang tanging layunin po ay tuwing umaga maghatid sa inyo ng salita ng Panginoon sa pamagitan po ng morning devotional. Tayo po muna ay panandaling yumuko sa panalangin. Panginoon, bubuksan na po namin ang inyong banal na salita. Nawa po ang inyong banal na espiritu ang kumasi sa amin. Maunawaan po namin ang inyong pabalita at ito po naway aming maisakabuhayan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan. By the way, Brother Joseph, nais ko lang batiin ang mga taga Santa Catalina Day Church. Kahapon ay naroon po ako naglingkod. Sa Lucis family, mga kapatiran natin. At kinukorek ko po kahapon, nabanggit ko yung Santa Lucia. I'm very sorry. Nasa isip ko po ay Santa Catalina Church, pero ang nabanggit ko po ay ang Santa Lucia. So, salamat po. At sa next Sabbath, ako ay sa West Valley. Okay. Ngayon po, ang ating morning devotional ay may pamagat na Our First Duty. Ayan. At ang atin pong text ay sa John 7:17. Ang sabi po, if anyone's will is to do God's will, he will know whether the teaching is from God or whether I am speaking on my own authority. Ayan. At kahit dito po sa ating homeward bound, pinaiksi pong version, if anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine. Mga kaibigan, mga kapatid na nanonood po sa ating palatuntunan, ang sabi po dito, our first duty. Ayan. Bago po tayo magtalakay ng ating mismong narito sa devotional, ay Brother Joseph, naisip ko, pag binanggit yung first, wala na talagang uuna pa dyan. Kasi yan ay first, pangunahin. Meron pa bang mas mataas sa first? Alagay ko'y wala na, po. Ngayon, alam na po natin yung first. Kagaya ng kayo, first love. Di ba? Ikaw yung una. First son. Di ba? Ano ba mga first? First house. First car. Di ba? Yun yung mga first. So, alam na po natin, talagang yan ipangunahin.
Subalit yung duty, yan, akin pong nakita yung word na duty. Brother Joseph, sa palagay mo ba pag sinabing duty, ay ano ang ibig sabihin nito? At sino ba ang mga taong masabi nating nagju-duty? Ayan. Di ba? Pag sinabi nating duty, ito ay parang isang responsibilidad. Di ba? Pag sinabi pong it is my duty, ito ay aking isang tungkulin, responsibilidad. Talagang, ang iba, ginagamit yung salitang obligasyon. Ngayon, sino po ba ang mga nagjo-duty? Nasa isip ko po ang mga ating magigiting na mga policemen. Yan po ay nagjo-duty. Ang mga ating mga makikisig na mga security guard. Yan po, sila po ay nagjo-duty. Sino pa ba ang nagjo-duty? Yung po mga doktor, mga nurses. Ano po? Ano pa ba ang mga nagjo-duty? Maaring isang tao, babae o lalaki po na meron siyang tungkulin o responsibilidad na maaring pangalagaan niya ang isang establishmento, maaring isang pasyente o isang tao, o tayo po na mga magulang. Ayan, mga magulang, tayo po may duty, di ba, sa ating mga anak. Ngayon po, tayo naman ay mga Kristiyano, tayo rin po ay merong duty, Brother Joseph. Meron tayong tungkulin, meron tayong duty. At tingnan natin dito po sa ating pag-aaral, ano po itong duty natin? Pakinggan po ninyo ang sabi. It is the first, tingnan niyo po first, and then highest. So hindi lamang po pangunahin, kundi lalo pong pinakamataas na duty. Ito may tungkulin o pagbabantay natin of every rational being. Pag sinabi pong rational being, ay tayo po yun. At ang sabi, to learn from the scriptures what is truth, and then to walk in the light and encourage others to follow this example. Dito pa lamang po sa unang mga pananalita ng atin pong devotional ay talagang binabanggit na po agad na ang ating pangunahin at pinakamataas na tungkulin ay ano daw po, matuto tayo mula sa banal na kasulatan kung ano po yung katotohanan, at pagkatapos na malaman na po natin ang katotohanan, ang kasunod po ang sabi, lumakad tayo sa liwanag, at ang kailangan po'y ma-encourage natin ang iba na sundan ang mga halimbawang ito. Napakaganda. Dito pa lamang po talagang mayroon na agad tayong aral na nakuha. Ano pa? Paano natin gagawin po yung ating duty na yon? Araw-araw. Ang sabi po ay day by day. Pag day by day po, wala po itong patlang. Day by day, the Bible diligently, pag sinabi pong diligent, ito po may kasipagan, may kasiglahan, at ang sabi pa, weighing every thought and comparing scriptures with the scripture. Kailangan pala po sa ating pag-aaral ng Biblia, ito po ay ating timbangin ang bawat mga talata o kaya ikukumpara natin, ihahambing. Pagkatapos yung pong ano ba ang mga kahulugan nito, ito pala ay kailangan po na ating tinitimbang at pinaghahambing ang bawat mga talata. Ngayon po, sa tulong ng banal na kapangyarihan ng Panginoon, ay tayo po ay yung ating mga opinion sa ating sarili ay magkakaroon po ng kasagutan for ourselves as we are to answer for ourselves before God. Kasi po may responsibility tayo, may tungkulin tayo sa Panginoon na tayo mag-aral ng salita niya, at ito po itungkulin natin, may pananagutan pala tayo sa Panginoon, mga kaibigan. Ano pa? Ang katotohanan, ang sabi, ito ay plainly revealed in the Bible. Kita naman po natin ang mga katotohanan pag binasa po natin ang Bible. Yan po ay talagang nariyan po
payak na binabanggit, inihahayag ang mga katotohanan. At ang sabi ay, kung meron po tayong, ang iba po kasi na nag-aaral nito ay nagkakaroon nga ng alinlangan, merong mga parang kadiliman, lalo na po, binanggit namin kahapon isang araw, ay yung pong mga scholars, Bible scholars, sa kanila pong kagalingan, pagka minsan po ay hindi nila na uunawaan o nakukuha ang tunay na kahulugan ng kanilang pinag-aaralan sa Biblia. Kaya with a presence of great wisdom, ang kailangan po pala natin na talagang makalangit na nakarunungan. Sapagkat ang sabi nga po sa James, if anyone lack wisdom, kailangan pong humingi tayo sa ating Panginoon. Ano po? Kaya ang sabi mga kapatid, kailangan po nating talagang pag-aralan na malalim ang Bible. Kasi po, meron din naman nga itong may language po ang Bible. Aba, ito po nasulat sa Hebrew, may kaunti pong Aramaic, at meron pong Greek. Pag in-approach natin ang Bible, at pagkaminsan ay ma-overwhelm tayo. Sabihin natin, ano ba ang meaning ito? Hindi ko ito nauunawaan. Ano po? Kaya ang kailangan po ay talagang panalangin, pag-aaral, sapagkat pag hindi po, kagaya ng binanggit natin noong isang araw din, ay meron pong mga false teacher. Meron pong mga tagapagturo na maaring sa kanilang pagpapaliwanag sa atin pong tingin ay inililid tayo sa katotohanan, subalit na ililigaw po tayo. Kasi binanggit po talaga dito na sabi, if there were no false teachers to mislead and confuse their minds, a work should be accomplished that would make angels glad and that would bring into the fold of Christ thousands upon thousands. We are now wandering in error. O kaya po talagang meron pong binabanggit ang ating devotional na talagang may mga minsan po ang pagtuturo ng Bible ay meron pong mga kamalian. So hindi naman po tayo humahatol, wala po tayong binabanggit na mga pananampalataya, kundi ang atin lang po ay ina-aware tayo na meron pong ganitong mga pangyayari. At yung ating mismong devotional, mga kaibigan, ay nagbabanggit nito. Kaya ano po ang dapat gawin? Ang sabi po, dapat ay we should exert. Pag sinabi pong exert, talagang ating gagawin ang ating buong lakas. All the powers of the mind. Ang atin pong isip, ang atin pong brain ay meron po yung kapangyarihan. At ang gagawin, ang sabi, all the powers of mind in the study of the scripture and should, ito po, tingnan ninyo, task the understanding to comprehend. Pag sinabi pong comprehend, yun po yung panguunawa. Abay, kailangan po talaga nating maunawaan as far as mortal can the deep things of God. Ayan, kasi po ang Bible ay may mga malalalim po yan na mga kahulugan at may mga malalalim na talata. Ang kailangan po dito ay sabi, kailangan ito'y ating mauunawaan at kailangan po talagang merong malalim na pag-aaral dito. So ano pa po? Yan, kaunti na lamang ito sa ating devotional. Ang sabi, yet we must not forget, huwag nating kalimutan that the docility and submission of a child is the true spirit of the learner. Kaya ang ibig sabihin, huwag po nating kalimutan na tayo po kasi nag-aaral para pong isang bata. Brother Joseph, yung isang bata, ang katangian po kasi niya, pag nag-aaral yan, ay para bang siya'y uhaw na uhaw sa mga katotohanan. Gusto niyang makinig. Gusto niyang matuto sa kanyang teacher. Ayan. Kasi pagkaminsan, pag tayo po'y puno-puno na ng kaalaman, karunungan, at marami na tayong nalalaman, ay pagka may nagtuturo po sa atin, ay pagkaminsan ang atin pong iniisip ay alam ko na yan. Hindi ko na kailangan yan. Hindi na ako kailangan turuan. Pero dito po sa ating devotional, mga kaibigan, ay talagang sabi po yung ating tularan po ang isang bata. Na ang isang bata po ay para bagang siya ay
mangmang o mayroong kapos sa karunungan, pero siya na nakikinig, kailangan po niya ang salita ng Panginoon. Kaya ang ganda po ng ating lesson, ang devotional this morning, kasi yung pong, ang sabi, may mga scriptural difficulties. Totoo ito, Brother Joseph. Talagang mayroong mong mga talata sa Biblia na mahirap unawain. May mga difficulties, ano. Pero, ang sabi, ito'y ating matutunan, mauunawaan, sapagkat tayo ay kailangang magtiwala lamang sa Diyos at huwag sa ating sarili. Bakit po ang sabi rito? We should not engage in the study of the Bible with that self-reliance. Ang ganda po nito. Ito'y para din sa akin, para sa ating lahat. Ang maganda pong payo ay huwag tayong mag-aral ng Biblia na meron pong pagtitiwala sa ating sarili. Yun po yung binabanggit na self-reliance. with so many enter the domains of science. Kasi mayroon ng mga taong may alam sa agham, sa science, inia-apply yung kanilang natutunan sa Biblia. Kaya ang sabi, but kailangan pala mga kapatid, ang sabi rito, but with a prayerful dependence upon God and a sincere desire to do or to learn His will. Yung po pala ang kailangan na ating gawin. Sa pag-aaral ng Biblia, ang kailangan po pala ay meron tayong prayerful dependence upon God and a sincere desire to learn His will. Yun po ang halos itinuturo, mga kapatid, na sa pag-aaral natin ng Biblia ay hindi po dahil sa ating sariling karunungan, hindi po dahil sa meron na tayong science, kung magaling na tayo sa homiletics, magaling na tayo sa hermeneutics, syntax, yun po yung mga binabanggit ko, mga theological study po sa Bible, o paano mag-interpret ng Bible. Pero ang ibig po ng Diyos ay magkaroon tayo ng prayerful dependence and sincere desire to learn His will. Kaya ang sabi pa, we must come with a humble and teachable spirit to obtain the knowledge from the great I am. Mga kapatid, mga kaibigan, ang una o pangunahin po nating tungkulin bilang mga anak ng Diyos ay talaga pong ating matuto tayo sa kanyang mga salita at alamin ang mga katotohanan at lumakad tayo sa ating mga napag-aaralang ito, sa mga katotohanan ito, at atin pong i-encourage ang iba na sundin ang mga halimbawa na ibinigay ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, Brother Joseph, ibibigay ko sa iyong panahon para sa pangunguna sa ating reflection. Yan, thank you, Pastor, sa inyong magandang mensahe. Ang topic natin ngayon ay our first duty. Yan. Ano ba yung ating pinaka-duty sa ating Panginoon? Napakalinaw po na binanggit ni Pastor doon at malinaw na yung kanyang mga sinabi sa atin na first thing to do na dapat natin gawin ay manalangin talaga, Pastor, no? Manalangin tayo na before tayo magbuklat ng Bible, na tayo ay malalangin. Sapagkat yung pag tayo ay prayerful, madalas tayong nalalangin, may intindihan talaga natin, Pastor, yung Bible. Nahirap unawaan yung Bible pag walang prayer. Sapagkat yung isang panalangin ay isang komunikasyon na kailangan mo munang lumapit sa Panginoon. Humingi ka ng permiso sa Kanya upang maunawaan natin yung Bible. Hindi agad agad magbasa ng Bible. Pag agad tayo nagbabasa ng Bible, mamaya-maya meron na tayong sariling religion, hindi natin alam. Nakapagtatag na tayo. Yan. Nakapagtatag na tayo. At akala natin tama yung ating naitatag, ay hindi na natin kayang baguhin pag meron na tayong maraming nakasama doon sa isang yun. Iyon ay isang malaking pananagutan sa ating Panginoon na, mga kapatid, ang pagbabasa ng Bible ay puspos tayo ng panalangin, at higit sa lahat, hingin natin ng puspos tayo ng banal na espiritu upang maunawaan yung Biblia. Sabi nga sa Joshua 1:8, di ba? Umaga't gabi,
Umaga't gabi, mag-meditate at at pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. At saka yung chapter 1 verse 8 to 9, yung 9 ay nagsasabi sa atin, huwag tayong matakot, huwag tayong madi-discourage, magpakatapang tayo na kung sa ibang bagay ay nagiging matapang tayo, minsan nagiging matapang tayo sa ibang bagay, ba't hindi tayo maging matapang sa pagbabasa ng Bible? Yung ating muka at saka yung ating mata ay gamitin natin sa paglilingkod sa ating Panginoon, di ba? Minsan natin ay pinagmamalaki natin kung ano ang meron tayo. Pero sometimes yung Bible ay hindi natin kayang ipagmalaki sa maraming tao. Ito lang po, that's the reality po ng buhay natin ngayon na ipagmamalaki natin yung Bible kasi dito tayo nakuha ng sustansya. At without Bible, without prayer, hindi natin matututunan lahat ito, Pastor. Hindi natin matututunan na kahit dun sa ating pag-aaral sa loob ng church. Hindi natin yan matututunan at hindi natin maipapaliwanag ng ayos, Pastor. Gusto kong ibigay sa inyo, Pastor, yung pinakamagandang conclude. Salamat, Brother Joseph. Yung conclusion nito ay talagang binanggit ko na rin nga po kanina. Mga kapatid, sa atin nga mga tungkulin bilang pong tao, ikaw man ay doktor, nurse, teacher, caregiver, policeman, firefighter, ikaw man ay magulang, tayo po ginagampanan natin yung mga tungkulin natin para yung ating trabaho ay maging maayos, at may pasyente ka man, talagang duty mo na siya'y pangalagaan. Kung doktor ka man o nurse, iligtas ang buhay ng mga pasyente, ano man tungkulin natin, kung paano ginagampanan po natin iyon na may talagang sa puso natin. Ganon din po sa atin bilang mga Christian. Talagang ang pangunahin po na ating duty ay talagang mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Sapagkat ito po yung ating pagkaing spiritual, Brother Joseph. Kung paano kumakain tayo sa araw-araw ng pagkaing material, kaya tayo nagpapatuloy na nagiging malusog, na nourish yung ating physical, yung ating mental, yung social, mas lalong higit po yung ating spiritual. Na kailangan po yung maging malusog ito at kailangan tayo'y lagi pong kumain ng spiritual na mga bagay. Kaya nga ito ang layunin ng ating programang Morning Devotional para pasimula pa lamang po ng araw, ang atin pong mga isipan ay nakaset agad sa salita ng Panginoon. At yung maghapon natin ay talagang ang laman ng ating isipan ay salita ng Panginoon. At yun nga po, ini-encourage tayo na kung ano man ang ating nabasa sa Biblia, yan, ang sabi po ito ay ating gawin. Kasi mas maganda po na kung ano yung ating nababasa, ano yung katotohanan ng Brother Joseph, napapractice natin sa ating talagang buhay. At ang isa pa, ang sabi, kailangan na ito i-share natin sa iba at upang sila ay kanila ring lakaran ang halimbawa na ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Salamat po. Salamat, Pastor. Ibig sabihin pala, Pastor, ang layunin ng Biblia ay maganap natin yung kalooban talaga ng ating Panginoon na once na tayo nagbabasa ng Bible, kailangan pa lang maging ugali natin ang ugali ng ating Panginoon. Yun po yung dinidinto, Panginoong Hesus, na ipinapakita dito, exactly na, Pastor, na dinidiin ng Bible na hindi lang tayo magbabasa ng Bible kasi gusto na tayong maghanap ng information. Maghanap tayo ng sariling kaalaman na kailangan ako gumaling sa mga bagay nito kasi ito ang kahinaan ko. Ang pinakalayunin pala ng Bible ay mag-transform tayo sa karakter ng ating Panginoon. Amen. Na Amen. gamot pala, Pastor, itong Bible. Gamot para tayo ay gumaling. At maganda dito, gamot na masustansya. Na pag lagi mong iinumin, parang tulad ngayon, Pastor. Kailangan umiinom ang tao ngayon ng mga kalamansi. At iba nga na, inom ng bawang. At para marami kasi pumapasok na sakit ngayon. Ngayon, sa atin namang espiritual, kailangan natin to.
Kung sa physical, masipag tayo magtimpla ng kalamansi, ano mga gatas man yan, ano man yung mga sustansya nating niluluto para tayo ay gumaling, binibili natin, ang pinakamahalaga pala, Pastor, ingatan din natin ang spiritual natin. Baka napapabayaan natin. Yun po yung Yes. ating layunin, yung Bible, ano, Pastor? Tama po. Yan. Ngayon, Pastor, dadako po tayo sa ating mga pre-request at saka ating mga reflection ngayong umaga at mga pasasalamat. Yan. Mm. Yan. Pastor, batuyin niyo yung ating una. Yan, oh. Yan. Ayan, si Ma'am Maria Luisa De Leon. Magandang umaga po sa Ka-Hope and Love family. God bless po. Maraming salamat, Ma'am Malo, sa inyo pong palaging panonood. Yan. Si Ma'am Hazel Moico, sabi good morning po. Good morning, Ma'am Hazel. Si Brother Boying Alamag, Rico Hermoso, good morning. Good morning. And Good morning God bless po. din Good morning po, Brother Boying. Si Sister Polix Mercado. Magandang umaga po, Hope and Love, at sa lahat po ng nanonood. Good morning, Sister Polix. Salamat. Kinocongratulate kita. Ikaw ang kauna-unahang top fan ng Central Quezon 2 Facebook page. Ano kaya ang aking maireregalo sa iyo? And kay Marilyn Ilaga naman, Pastor, sabi niya diyan, good morning and hope and love family naman, sabi niya. Good morning, Ate Maylin. Kay Sister Ivy, sabi niya naman, good morning po sa lahat. Good morning din po sa atin. Yan. From South Korea, lagi nating napapakinggan si Ma'am Yes. Saida. Yan. Happy, blessed Sunday morning to all. Hope and love is really blessing. Nadagdagan po ang mga friends ko from here. God bless us all. Yan, nadagdagan daw yung friend ni Ma'am Saida. Thank you po. Maganda ka pala, mga kaibigan at mga kapatid. Kapag kayo pala nanonood ng Hope and Love, madadagdagan pala mga friend nyo. Ito pala talaga naman Yes, po. maganda pag nanonood ng Hope and Brother Love. Joseph, yung pong mga friend ng Hope and Love at saka doon po sa Central Quezon 2, pwede po kayong mag-invite at para lumawak pa po ang friendship ninyo. Si Ma'am Zaida ay naging friend niya si Sister Melody De Leon. Kaapelido at maaaring kamag-anak din niya. Okay. Sabi naman po ni Sir Danilo Bags, sabi niya dito. Kilala niyo Pastor to? Sabi niya dito, good morning to all friends. Yan. We love you all. Yan. We love you daw. Thank you, Sir Danilo. Thank you po. Salamat po. Love you Sabi din naman po. po, Noemi Sagod Francis Sagwit Proptuso. Pokso. Good morning Yan ay po, aking- sabi niya po. Good morning, Tita Noemi. Diyan sa Mindoro, Oriental Mindoro. Itiyahin namin. Itiyahin ni Carol. Yan, sabi naman po ni Sister Heidi De Leon, yes, Pastor and Brother Joseph, pasalamatan po natin ang Panginoon sa mahangin at malamig ngayong umaga. Oo nga naman, libre ng aircon ngayon. Hindi na masyadong mag-access sa kuryente. Tipid. Pag hindi nang bubukas, di mainit. Tipid. Matipid, pati sa electric fan, Pastor, madalang na ako magbukas eh. Oo nga. Depende na lang pag malamok. Yan. Sabi po ni Sister Emma Orozco, morning po, Pastor, sabi niya po. Good morning, Sister Emma. At nanonood din po sa atin si Ate Ana ng West Valley Church Yes, Ate sa Ana. Candelaria, Thank Quezon. you for watching. Happy New Day, Hope and Love family, and happy watching to all viewers. Yan. Binabati din daw po ang mga viewers natin ni Sister Ana na Ana, thank nanonood. Maging masaya daw tayo sa ating panunood sama-sama ng Hope and Love. you. Yan. Loretta Alisunorin. Alisunorin yan. Ito Pastor, ano talaga to, masunurin. Maganda at mapagpalang umaga po sa ating. Salamat, Ate Bing. Kumusta kayo ni Brother Noel and family? Ingatan kayo ng Panginoon. Yan Pastor, si Edith Hared. Edith pa Pastor ito, Edith. Edith, si Edita. Si Nanay, si Edith, Mami, ayan. Edith. Good morning po. Sabi niya po dyan ay, good morning, Hope and Love family. Good morning din po Ate Edith. Salamat po sa inyong panonood ngayong umaga. Annie Belonza,
Yan. Yan. Good morning po sa ating lahat. God bless. Yan, lagi din nanonood sa atin yan si Brother Ate Annie Joses. Belonza. Yan si Ate Ani, ang second top fan ng Central May Quezon. second. Yan. Thank you, Ate Ani. God bless po. Thank you po sa inyong Congratulations. pakikinig. Yan. And Marie Fruelda Palogne. Good morning po, sabi ni Ate Po, Marie. sa mga taga Batangas. Batangas po siya. Okay. Taga Batangas City yan sila. Imelda Abugan. Imelda Abugan. Morning po. And then si Jemuel San Espirito. Yan. Good morning po sa lahat. Yan. And May De Leon Sumea, good morning po sa lahat. Sabi niyo po ni Ate May De Leon Sumea. Yan, galing po kay Sister Presi Mercado. Good afternoon po sa inyo. Katapos ko lang ang Philippines International Church o PIC to, Pastor. Ang speaker ay taga Batangas dati at nasa Loma Linda na siya. Ayan. Ayan. Amen po. Good morning po dito sa amin at good afternoon po dyan. Si Sister Gina Arquesta. Good morning everyone. May our Lord God be lift up on high today. God bless us all. Sabi niya po, Dian. Morning, good morning po, Teacher Gina. Kita po tayo bukas. Sabi po ni Marilyn Laurel, good morning po Pastor. Sa Hope and Love, ipanalangin po nyo ang pagdadalaw po namin sa mga kapatid na hindi na sumasamba. Sana'y makasama namin sila. Sabi po ni Marilyn Laurel. Sabi po ni Marilyn. Diyan sa Kalasumanga, Panukulan, ating pasama po sa panalangin. May prayer request po tayo, Pastor, galing po kay Ate Ana Gonzales from Candelaria, Quezon. Sabi niya po dito, pakisama po sa prayer si Sister Emmy Escalona para sa mabilis na paggaling sa kanyang gastritis at si Joper Bantok. Yan, sa pananakit ng tiyan at pagsusuka. Salamat po. Yan. Okay, ipagpare po natin yan, yung family Bantok at higit sa lahat, si Joper. Si Ate Emmy. At saka si Ate Emmy Escalona. Ate Emmy, binabati ka po namin dyan, mga family. Pagaling ka po. Escalona family. Escalona family. Pagaling ka po, Ate Emmy. Pagpapray ka namin. And then Mary Jacob. Jacob. Good morning po. Yan. Good morning din po, Ate Merly. Merly, good morning. Yan, dito naman, dako naman tayo sa pastor sa mainit na tinapay. Yan. Lolit Obon, Sister Lolit Obon. Nanonood po siya ngayong umaga. Good morning po sa inyo dyan. Prima Bakery. Good morning po at sa iyong mga masisipag na mga worker na nagbabalot po ng tinapay. Mga taga-subaybay, mga kapatid, kung gusto niyo po ng mga tinapay na masarap, ayan, pwede niyo pong kontakin yan si Sister Lolit Obon. Yan. Prima Bakery. Sabi po ni Marilyn Ilagan, Pastor, malolobat na po ako kay inay na lang ako. I-watch. Ba, talaga namang may paraan na makapanood. May paraan. Good morning din po kay Brother Jocelyn Luces Pimentel. Hindi yan, brother. Yan ay babae, si ma'am. Babae ba yan, Pastor? Jocelyn. Oo nga, ma. Jocelyn. Naalala ko, Pastor, yung garay. Naalala ko. Namimiss na natin yun. Jocelyn diba? yun, Jocelyn. Yan po ay hipag, hipag ni Kuya Epi Villaruel. Malabo na yung mata ko, pero bata pa. Sa Rojas Oriental. Ma'am, Jocelyn, thank you for watching and sharing for our program to your students. Ulitin ko, Pastor, para makabawi. Jocelyn Luces Pimentel. Yan. Good morning po. Morning, ma'am. And then, Evelyn Dagos. Yan. Evangeline Dagos. Evangeline. Yes. Dapat po ay laging magkaroon ng teachable spirit. Willing to learn palagi. Yan. Willing to learn palagi. Tama nga naman si Ma'am Evangeline Dagos na kailangan tayong teachable spirit. Willing to learn palagi. Good morning. Speaker yan natin nung nakarang linggo, si Ma'am Banji. Sabi po ni Ma'am Juliana from Santa Rosa, Laguna, good morning po to everyone. Blessed morning. Pakibati sa lahat ng kaibigan ko. FB nanonood ngayon. Pagpalain po sila spiritual at mentally. Naway maging daan ang programang ninyo upang sila'y maakay sa pananampalataya. Tunay na ang Diyos ang daan. God bless your ministry. Salamat din po,
Sister Juliana, at sineshare nyo yung ating programa. At pagpalain din po kayo sa inyong ministry. Teacher uli, Pastor, si Sister Cynthia Cueto. Yan. Good morning po sa lahat. Yan. Yan. Naging close friend ko na din po sina Sister Marilyn Ilagan. Dami na. Juliana, Presi Mercado, and Melody De Leon. Masaya po ako. Nagkaka-chat po kami. Nagpapalakasan ng faith. Welcome everyone. Let's all be friends. Bo. Marami ng friends ni Ma'am Saida. Mga member yan natin dito sa Central Quezon 2. Sabi po ni Brad, siguro, lalaki to, Brother Eliezer Alamag. Yan. Sabi niyo, magandang umaga po sa inyo, Pastor. Pasama po sa prayer na sana ay lalo po tumibay ang aming pananampalataya. Yan, isasama namin yan po. Sir Eliezer Alamag. Yan Isasama talaga po namin yan. Diakono natin yan dito sa Lutukan. Good morning po dyan sa inyo sa Lutukan. And Lolit Obon, thank you. Okay, Joseph, may advertisement. Okay, God bless po sa inyo. Yan, sabi ko sa inyo, napakasarap ng tinapay diyan. Yan ay nakatikim po ako. Diyan. Yan. Kung gusto niyo po magpa-deliver, yan, kontakin niyo lang po yan. Napakasarap po ng tinapay diyan. La Prima Bakery. La Prima Bakery. Yan. Ngayong umaga, Pastor, naano nyo ang ating mga yung ating mga pre-request? Meron pa tayo mga pre-request. Si Sister Lolit, meron pa siyang pre-request. Meron pa tayo yan? Kaya tingnan natin. I-scroll up mo, meron pang, at saka may reflection si Sister Loretta Alinsonorin. Sige, ano nyo? Magagandang mga reflection nila. Okay, ito. Nalampasan natin yan. Ito, Pastor. Kay Ma'am Juliana. Maliwanag po ang inyong mga paliwanag at nahimay-himay. Blessed kami lahat sa mga salita ng Diyos. Puspusin po kayo ng Holy Spirit upang maging gabay namin araw-araw. Simula pa sa umaga, pakisama po sa prayer ang aming gawaing mga LE naway maabot namin ang goal this year at same na soul winning. Yan po. Isasama po natin yan sa panalangin. Yan po ay dapat dire-diretso nga talaga ang panalangin pag di ang ganyang gawain. At bilang isang LE ay hindi nagiging madali nga naman ang paglilingkod ng mga LE. Okay? Yan. Brother Joseph. Pastor, okay, yan po. Minsan mahirap, sabi po ni Loretta Alisunurin, minsan mahirap po maunawaan ang Bible. Kaya nga, kailangan po nating i-guide ng Holy Spirit. Saka, pwede naman po magtanong sa mga pastor, elder at layman, na sila ang makakatulong sa pagpapaliwanag. Yan nga naman. Yun po, pag kayo po ay nahihirapan talaga sa Bible, i-ask, kayo po ay magtanong na sa ating mga pastor at saka mga elders, at hindi lang po doon sa mga alam naman nating maidadala tayo sa pagkaunawa doon sa Bible. Hindi lang din po pastor, kundi yung iba din na ating mga kaibigan. Okay? Amen po sa very clear and inspiring reflection. Tama po, Pastor. Our very first duty as a created by God is to praise and give thanks to Him. Lalo na pagkagising natin sa umaga, ask for the Holy Spirit to help us to focus while reading our Bibles and while listening to Hope and Love. Correct po, let us be kind and humble. Wala tayong sariling kaalaman if wala ang guidance ng Holy Spirit. Let us always be a prayerful, mga ka-hope and love. Yan. Amen. Meron pa tayo dyan, Pastor? Meron pa, yan. Yan. Pasama po si Jenny Abadilla sa ating panalangin, Pastor. Pasama po si ipag-pray po natin yan. Yan. And then, Paulitz Mercado, Pastor, pasama po sa prayer ang aking pamilya na makakasama ko sila sa pananambahan. Maraming salamat po. Yan. So, gusto po ni Sir Paulitz Mercado na makasama ang kanyang pamilya sa pagsamba. Okay. Good morning. Okay. Yan, okay na, Pastor, yan.
Mm. Hindi ko lang ito alam kung ito. Nabasa na to, Pastor, no? Okay? Okay. Pero po ditong mahaba, yan. Sabi po ni Ma'am Gina Orquesta, amen, the pastor, napakalinaw at talagang timing po sa preparation ko for my part tomorrow. Totoo talaga, Pastor, na may mga part na sa Bible na ang hirap intindihin. Thank you, Lord, for our devotional today. Alas 12 na po ako nakatapos ng pag-digest ng verse na that we are going to tackle tomorrow. Talagang Amen. totoong kailangan mag-exert ng effort. Thus, the mind to comprehend that we should not rely on self, but ask the great wisdom from God. To God be the glory. Yan. Thank you so much po sa pinakamaganda o isa sa pinakamaganda na ating nakuwang reflection ngayong umaga. Yan. Marami po nagbigay sa atin ng mga magagandang reflection. Yes. Okay? Mm. Tinitingnan ko pa yung Pastor, kung mayroon pa tayo dito na yan. Pastor, pasama po sa prayer ang aking pamilya, makasama sa yan, Pastor, nabasa na natin yan sa pananabahan. Maraming salamat po. Yan. At may bumabati sa akin, Pastor, yan, si Ma'am Regis. Good morning po, Pastor Joses. Yan po, yan. Good morning din po sa inyo. Yan po yung masipag na nagtatrabaho lagi. Yan. Talaga namang napakasipag. Yan. Ingat po lagi kayo sa pagtatrabaho. Yan. Pag napapagod po kayo, magpahinga din po kayo. Yun po yung lagi po kayong manood lang ng Hope and Love. Ng morning devotional. Yan. Yan. Si Ate Josie nanonood pa rin talaga sa atin lagi. At good morning po, Hope and Love family. Good morning, Ate Josie. Marami tong apo, Pastor. Talagang kahit maraming naasikasong mga apo, ay patuloy pa rin nanonood sa atin. Pastor, Yes. ipag-pray daw po natin yan, si Ate Daniela ko sa desisyon naming pagpabibinyag. Yan, Amen. IB yan. Sa IB yan po. Amen. Okay po. Merong magpapabinyag. Pastor, ipag-pray daw po natin, ulitin ko, po kami ng Ate Daniel ko sa desisyon na naming pagbabinyagan. Pastor, meron tayong magbabinyag dahil di sa ating Hope and Love na ipag-pray po natin sila na sila ay matanggap o tanggapin talaga nila ang ating Panginoon na personal sa kanilang buhay ang ating Panginoon yan. Ito po, Pastor, sa taga saan po ito si Ma'am Ivy? Maaring ito hindi ko ma-sure kung ito dito sa aming distrito o sa iba nating mga distrito, pero ito ay nagpa-follow na siya dito sa Central Quezon 2. At ilang araw na siyang laging nanonood sa atin. Okay? Maaaring, Pastor, ay okay na? Okay. Yung ating ngayon? Lagay ko marami na tayong nabati at marami na mga prayer requests. Lalapit natin sa Panginoon. Tayo ay dadako na po sa ating closing prayer. Yan, tingnan ko kung may mahahabol pa eh. No? May mahahabol pa, okay? Wala na po, sige po. Hindi po, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, Ama naming banal, marami pong salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga na inyo pong ipinagkaloob sa aming lahat. Nagising po kami ng maaga at kami po, Panginoon, ay nag-aral ng inyo pong banal na salita. Tunay, Panginoon, ang una naming duty at pinakamataas naming tungkulin ay pag-aralan po ang inyong mga salita at ito po ay aming dapat ganapin, sundin at ibahagi din po sa iba. Salamat, Panginoon, na aming nalaman sa amin pong mga viewers na naging pagpapala po ang Hope and Love Morning Devotional at marami po ang naabot
sa ganito pong mga paglilingkod. Kaya amin pong idinadalangin, Panginoon, na pagpalain ninyo ang programang ito. Pagpalain po ninyo ang aming mga kaibigan, mga kapatid, mga viewers na naabot po ng programang ito. Nawa po'y maging bukas ang kanilang puso at isipan upang tanggapin ang inyo pong mga salita, maging pagkaing spiritual sa araw-araw, at tanggapin po ang aming dakilang Panginoon. Ngayon pong umaga, Panginoon, kami po'y mayroong mga kahilingan sa inyo. Dinadalangin po namin, Ama, si Sister Emmy Escalona, na meron pong karamdaman. Nawa, Panginoon, siya po inyong pagalingin ng mabilis. Tulungan po sila ni Brother Marlon Escalona, kanyang buong sambayan. Ang kagalingan po nawa ang ipagkaloob. Ganon din po si Brother Joper Bantok, Panginoon. Siya din po ay merong karamdaman, pagsasakit ng kanyang tiyan at pagsusuka. Panginoon, nawa po ang kagalingan po ang inyong ipagkaloob sa aming mga kapatid na ito. Idinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatid namin sa Kalasumanga, sa Panukulan, Quezon. Sila po'y dadalawin nila ang mga kapatid na hindi na po sumasamba. Panginoon, sana po inyo silang samahan. At nawa po, alang makausap ang mga kapatid at mapasigla na sila po ay manumbalik po muli, Panginoon, sa kasiglahan po ng pananampalataya. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Dinadalangin din namin, Panginoon, ngayong umaga, si Ma'am Jenny Abadilla. Panginoon, amin po siyang patuloy na idinadalangin. Nawa po'y ang kagalingan po ang ipagkalob din po sa kanya, Ama. Dinadalangin din namin ang mga kaibigan ni Ma'am Juliana na nanonood po sa programa. Nawa po sila inyong samahan, maging open-minded po sila, at ang mga katotohanan po ay tanggapin, Panginoon. Ganon din ang work ni Ma'am Juliana bilang colporteur, literature evangelist. Panginoon, inyo po silang samahan sa kabila ng napakalaki pong hamon na ngayon ay mayroong mga restriksyon upang sila po ay makapaglingkod. Nawa po sila inyong samahan, Ama, at nawa po'y makasusumpong sila ng mga pagpapala, O Panginoon. Dinadalangin din namin si Sister Bing Alinsonorin sa kanya pong kalusugan, naway patuloy pong bigyan ng kalakasan, kagalingan, at ang kanya din pong buong sambayan, patuloy po niyo siyang gamitin sa iyong banal na gawain, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, ngayong umaga, ang amin pong mga kapatiran pa na sila po ay tumutunghay sa aming programa at maaring pong sila ay mayroong mga pangangailangan at suliranin. Sina Ma'am Vivian Martos, amin po silang ipinapanalangin, Panginoon. Sila po inyong mga lingkod, mga leader ng inyong iglesia. Panginoon, sila po inyong samahan, kanilang mga paghahanap buhay o negosyo. Huwag niyo po sila, Panginoong, pagkukulangin. O Panginoon, aming dinadalangin ang aming mga teacher, tulad ni Ma'am Gina. Siya rin po ay isang guro at nakakasama namin sa programa, pagpalain po siya. Ang Lutukan Adventist Elementary School, ang aming mga teacher, at kahit po sa buong Pilipinas na nagtuturo po sa inyong paaralan, O Panginoon, pagpalain po sila sa umagang ito. Salamat kami, Panginoon, na ang Hope and Love ay naging blessing. Marami po sa aming mga viewers ay nagiging magkakaibigan. Sana po'y lumawak pa ang kanilang pagkikipagkaibigan at sila po'y magpalakasan sa isa't isa. Dinadalangin din po namin ang sambahayan ni Brother Eliezer Alamag. Panginoon, pagpalain po ang mga kapatid na ito. Sana po'y lalo silang tumibay sa kanilang panampalataya at maglingkod sa iyo, dakilang Diyos. Kaya amin pong idinadalangin ngayong umaga rin ang mga may hanap buhay
mga kapatid naming may mga negosyo, ito man ay personal, ito may mga bakery, ano man po ang pinagkakakitaan ng aming mga kapatid, pagpalain niyo po sila, Ama. Amin din pong idinadalangin ang pagpapasya ni Sister Ivy Valoria kasama ng kanyang ate Daniela. Salamat Panginoon na sila ay may kapasyahan na pong tanggapin kayo bilang kanilang personal na tagapagligtas. O Panginoon, tanggapin ang kanilang desisyon na ito. At nawa po yung hindi makagagawa ang kaaway ng anumang paghadlang upang hindi po matuloy ang kanilang pagpabinyag. Kaya Panginoon, salamat na meron pong mga ganitong mga taong nagpapasya na magpasakop na sa inyo ng lubusan. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ngayong umaga si Sister Politz Mercado, ang kanya pong buong pamilya. O Panginoon, alam po ninyo ang kanyang kasiglahan sa inyong gawain, kahit po siya naghahanap buhay, nagsishare po siya ng aming program, pagpalain po siya. At ang kanya pong sambahayan, Panginoon, na sana nga sila po'y magkakasama na sa isang pananampalataya at pananambahan sa inyo, Panginoon. Amin din pong idinadalangin ngayon pong umaga ang kahilingan po ni Sister Emma Orozco. Panginoon, inyo po siyang pagpalain, akalang sambahayan at ang kanya pong anak na si Mark David Orozco. Sana po lagi siyang iingatan sa kanyang paglalakbay, makauwi po siya ng ligtas, lalo tigit sa kanya pong pagmumotor. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kayo po'y aming pinupurit, pinasalamatan. At maaring kung meron mang hindi namin nabanggit na mga kahilingan, pangalan, subalit alam po namin na alam po ninyo ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Pagpalain po kami sama-sama sa araw na ito at nawa ang inyo pong mga salita ay maging pangunahin sa aming buhay, maging pagkaing espiritual, lumakas kami sa pananampalataya at lalo pong higit ay mahanda kami sa inyong malapit ng pagbabalik. Salamat po ng marami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hello, Pastor. Thank you so much sa inyong napakagandang panalangin at higit sa lahat, pinapasalamatan po namin ng aming mga viewers na nagbigay ng reflection at mga prayer requests at mga pasalamat. At higit sa lahat sa mga sumusuporta po sa Hope and Love Family, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. At binabati din po namin ang aming mga kasama dito sa Hope and Love Family, sila Dexeler, Narjoy, Ragas, kilalang Dexel, Ragas, at si Ma'am Gina Orquesta, at sila Pastor Jerome and Brother Ninyo na hindi natin nakakasama, at si ano pa, Pastor? Si Jaisel at si Nuki, Kuya Epi na ating kasama po. Yan, bagamat sila ay busy, ay lagi din, alam ko, nanonood din sila, Pastor, sa ating araw-araw din, alam ko. At pagpalain po tayong lahat. Sige po, Pastor, bate. Open pa tayo. Binabati ko lang yung aking ninong Vic Hernandez at si Ninang Meli nanonood ngayon diyan po sa Calapan, sa Baco, Oriental, Mindoro. Thank you po, Ninong and Ninang. Kumusta po kayo? Thank you din po. And maraming salamat po. Yan. Kita-kita ulit tayo bukas 6 a.m. ng umaga. God bless all. God bless.
memories of